Hi guys, good afternoon po. Andito tayo ngayon sa may between Prince Edward and Mungkok. So, dahil na malapit na yung malapit na ang Chinese New Year. So, ipakikita ko sa inyo kung paano sila mag-prepare para sa kanilang celebration ng Chinese New Year. So, dito po sa Prince Edward, ang bulaklak din ng orchids ay isa. Ngayon nga po ay nag-umpisa pa lang tayo mula sa train. Ay ganito na po ka-crowded ang lugar ng Prince Edward. So, Prince Edward po tayo. So, boundary pa lang to, wala pa tayo sa gitna. So, yun ang ating pakikita for today, guys. Okay. So, orchids po kasi ang number 1 nila. Look at that people. So, tatawid po tayo dyan guys sa may St. Honor. At ito naman yung night market dito sa Prince Edwards. Passport sa kamay, ibang bansa man puso'y Pinoy pa rin always. From airport Napakaganda ng mga bulaklak, lalo ng mga orchids o violets. Grabe. Parang pinulayan lang siya. Tapos itong fruits, ito din. So, ano din yan, popular sa kanila, itong mga fruits na. So, hindi lamang dito sa Prince Edward po ito makikita. Kundi, meron din po sila later on sa Victoria Park. Magdadala sila doon ng mga bulaklak para sa pagdating ng Chinese New Year. So, pag-i-start po yun doon na February 11 sa Victoria Park. So, yan o. Kaya po orchids 1,006. lang okay na ulit ang damdamin. Laban lang girl, konti na lang. Future na hinahanap, unti-unti ng tanaw. Travel OFW adventures, different cultures. Learn the truth na ang lakas ng isang OFW. Kahit mag-isa buo ang loob. Emilia Montesa on the go, chasing dreams, letting faith. I think we have to buy here a little bit flowers. Look at that. Sa bawat biyahe, may kwento ng tapang of adventures. Ilang basta
yung shop na hindi siya pwedeng kuha na ng video. Kaya ngayon pa lang ha, nag-uumpisa pa lang February 1. A lot of people na talaga na bumibili ng mga bulaklak. So, grabe talaga yung mga orchids, guys. Oh. Siya talaga yung bida dito sa market na to, sa flower market. Siya talaga yung bida. Kala ng presyo, 1,828. Sabi nila kapag ganito daw yung way ng pagsibol, yan, naka-facing sa'yo. Ang ganda raw niyan. Maganda daw ang takbo ng kaperahan sa yan, pagkaganda. Grabe, ang gaganda oh. Perfect na perfect yun. Wow! Ganda. So, Science Street. Wow, ganda nito oh. Passport sa kamay. Ngayong February 1 para sa preparation nila sa Chinese New Year. Actually, February 17 pa yung Chinese New Year. Pero ngayon pa lang nag-i-start na sila mamili ng mga bulaklak. So aside from that, namimili sila ng mga bulaklak ay gumagawa rin sila ng klobako o tikoy sa atin sa Pilipinas. So, ito lang yung guys, $50. 94 too. So, baka sa February 11. February 11 na po tayo bibili ng mga bulaklak sa may Victoria Park para hindi naman magdala ng bulaklak pagsakay natin ng train. Sa palagay po, ang buhay naman ng orchids ay napakatagal. So, yeah, hindi pa tayo tumatawid guys sa kabila, pero dito pa lang ay napakarami na ng mga bulaklak sa area na to. 150-40. Grabe, puro orchids at saka yung mga fruits.
orchids na ganito. So yung ginagawa ng iba ay mayroon po talaga silang truck. May truck sila para sa pagbebenta ng bulaklak like this. Oh. Truck po siya. So napakaganda niya. Grabe, puro orchids po siya. Ito, ang ganda rin nito. Ganda nito ilagay sa garden. Yung mga fruits guys. Palagi din po silang naglalagay ng ganito. Kami lang po talagang walang preparation ng ganito sa bahay guys. Pero nung si Mrs. Ho ay nandito po sa ayan, marami po talaga naglalagay po kami ng mga ganitong bulaklak at saka isa po ako ang bumibili po ng mga bulaklak sa bahay kasi pinauubaya sa akin ni mother ang lahat ng pag-decoration sa bahay pag Chinese New Year. So, ayan, kaya ako po yung bumibili ng mga orchids at tapos ako yung nagde-decorate sa bahay dahil nga busy siya sa kanyang work. Kaya pinapaubayan niya sa akin lahat yung pagde-decoration. So, ngayon, ang ganda nito guys, bonsai. Nice, beautiful. Fresh na fresh siya. Nasa farm siguro. Ganda. Look. Yeah. 100. Wow, 280. Presyo na ang mamahal. Pero kapag katapos ng Chinese New Year, wala na yan guys. Mura na yan. Sobrang mura na yan. Wow. Yung maganda oh. Kala mo plastic. Parang Chinese. Hindi ko alam kung anong prutas ba ito ko. Pero parang pisa ba sa atin. 28.1 94.2 Wow, look at this. This apple. Harap, passport sa kamay. Ibang bansa man, puso'y Pinoy pa rin always. From airport goodbyes
luha sa mata. Para sa pamilya, kakayanin lahat ng hirap. Bahala na, New City Lights, bagong simula. Kahit pagod na, laban pa rin. Araw-araw, sa bawat hakbang may dasal sa dibdib. Balang araw, uuwi ring tagumpay ang bitbit. Travel Guys, very busy na po sila lahat sa kanilang pagtitinda. kahit malayo, kapit lang sa pangarap. Emeya Montesa, di susuko. Very busy Sa na ang mga tao. lakbay from Manila to the world we rise. So, dito sa gilid, sa kabila namang side, actually pa weekdays, sobrang marami talagang tao dito guys. Kasi marami nang Day of prepare para sa travel, kanilang gagawin na pictures of Chinese you. New Year. So yung question ko palagi, bakit magkaiba yung Work hard ng weekdays, Chinese New Year explore sa pag may time. Collecting memories, one country at a time. Homesick nights pero sanay na rin. Video call lang, okay na ulit ang damdamin. Laban lang girl, konti na lang. Future na hinahanap, unti-unti nang tanaw. Travel OFW adventures, different cultures, learn the truth. Na ang lakas ng isang OFW, kahit mag-isa buo ang loob. Emanaya Montesa on the go, chasing dreams, letting faith grow. Sa bawat biyahe, may kwento ng tapang o of adventures. Ilang basta lakad, ito ang buhay, ito ang laban. Travel with purpose hanggang sa pag-uwian. And that's all for today guys, ating vlog. At yan, pinakita natin na masyal tayo dito sa may Mungkok Flower Market para sa preparation ng kanilang Chinese New Year. So February 2 po tayo nandito at ang Chinese New Year po ay gaganapin sa February 17, 18, 19. So 3 days po yan. At according for that nga, sabi ko sa inyo, ay napakaaga ng preparation nila para sa Chinese New Year. At kasi nga pagka malapit na yung Chinese New Year, so napakaraming tao na talagang siksikan, parang Divisoria guys. So sinamantala natin yung pagpunta rito para hindi pa masyadong matao. At syempre pupuntahan din natin next yung Victoria Park na malapit naman sa aming lugar sa may North Point, kasi sa Victoria Park din is all over the place in Hong Kong ay magkakaisa at magkakaroon po sila ng selling ng mga flowers doon at different kinds na ilalagay. So abangan nyo po yun sa February 11 yung pagpunta natin sa may Victoria Park. Isang napakalaking event ang gagawin nila doon. So yun lang guys, at maraming salamat po for joining me here again at sa yan, see you sa ating episode na pupuntahan natin yung Victoria Park. Alright, so thank you so much and God bless us. So, hopefully na nag-enjoy po kayo for today. Yeah. Thank you guys. Paalam sa inyong lahat. Bye! Chasing dreams, letting faith grow. Sa bawat biyahe